Angeline's POV. Hindi yata matatapos ang araw na to, maghahalong balat sa tinalupan. Kahit ipilit kong ikalma ang sarili nang gigigil ako sa tuwing nasusulyapan si Ate Zebby. Tumikim ako at binaklas ang braso ni Andre mula sa pagkakapulupot sa bewang ko. Let's go, Ate. Let's go swimming. May ayusin pa ang daddy mo. Malamig kong bigkas bago tumayo at pilit inaabot ang kamay ng bata na tumayo na rin at tumawak sa kamay ko. Ngunit bago pa man ako tuluyang makakbang paalis sa mesa, nahawakan na ni Andre ang palapulsuhan ko. Anton, get my son, please. Malamig nitong utos sa kapatid. Tahimik na sumunod si Anton at binuhat si Adi. Aalis din ako, Andre. Pilit kong binabawi ang kamay ko mula sa kanya. Tumigpit ng bahagya ang hawak nito. Stay here. We'll leave here together. Aniya kung ket bahagya akong kumalma. Kaya lang pabagsak na ampas ni Zebby ang lamesa dahilan upang mapunta sa kanyang atensyon ko. Pasimple ko pang sinulyapan si Andre ngunit sa akin ng to nakatingin. Andre, pakinggan mo ko. Yun pa lamang nabibigkas ni Zebby, tinaas na ni Andre ang palad niya. I am so done with this, Miss Curtis. Tell a word and you lose what you have now. Banta nito kay Zebby na nakapagpaawang sa labi ko. Gusto ko nga itong pigilan ngunit naunahan ako ni Zebby sa pagsalita. Come on! I am your crush, Andre. We're almost about to marry. Your grandfather promised me that. Muli pa nitong hinampas ang mesa. Then marry my grandpa, Miss Curtis. Pakasalan mo yung taong nangako sa'yo ng kasal. And that is not me. As far as I remember, I didn't promise even a single word to you. Why would I do that? I won the game, Andre. It should be me and not that cheap Angeline. Dinuro ako nito ngunit kunot na ako lang siyang tiningnan. Naramdaman ko ang paghapit ni Andre sa bewang ko dahil doon. At dapat lang na ako dahil nagdadalang tao. Will you please just shut up, Zebby? I didn't even touch even just a bit of your fingertips. May diing bigkas nito. Instead of shouting here, why don't you go and find that man who got you pregnant? Natahimik si Zebby at napapikit ng mariin. Idedemanda ka ng tatay ko dahil dito. Sa tingin mo, kaya niya talaga yon? Oh well, mabubulok siya sa kulungan sa pagtatanggang nakawin ng mga investors ko. Sabat ni Andre. Namatla ang babae at napaatras. Ako may gulat na napatingin kay Andre. Why are you so desperate in the first place, Miss Curtis? Is that because your company is near bankruptcy? Ngumisi si Andre at tumayo na. Inabot din ang cellphone mula sa likod ng bulsa ng pantalon niya at nagdial. Hello, Baron. Please pull out my investment in Curtis Corporation. Malamig ditong utos sa agad ding pinutulang tawag. Let's go, sweetie. Our time was wasted. Di pa man ako nakababawi, giniyan niya na ang bewang ko paalis doon. Dinig ko pa ang muling paghampas ni Zebby sa mesa ngunit pinilit kong wag lumingon. How dare you, Andre? How dare you, Angeline? Wala kang utang na loob. Si mommy ang nagpalayo sa'yo sa kulungan? Tumigal si Andre kung kahit maging ako'y napatigil. Hinarap si Zebby at nanlalaki ang mga mata. About that, it's not your mom who freed Angeline, it's me. Walang ginastos ang mommy mo. It's my order to free her right away. Muling revelasyon nito bago ako giniyang muli na maglakad. Pagsilip ko kay Zebby, awang ang lamin nito at napaiwas ang tingin sa akin. Kaya pala hindi man lang nahirapan si moming makiusap sa mga pulis. Di ko rin nakitang nagabot ng pera o kung talaga bang nagbayad ito. Totoo ba yon, Andre? Eh bakit mo pa ako pinakulong kung ikaw rin mismo nagpalaya sa akin? I just want to scare you. Yes, I put you in jail just to show that I'm serious about getting Addie and getting you. Wala akong maisip na paraan para sumama ka ng kusa. Pag-amin nito. And yeah, I threatened the police to not treat you like a real prisoner. I told them to watch you 24/7. Kaya rin pala laging may nakasaklolong police. Kaya rin pala puro damit na magagandang niyaabot sa akin noon. At nakaya ni Andre na makapasok sa loob ng kulungan at bigyan ako ng pagkain. Gusto kong maiyak. Bakit ngayon ko lang napagtanto ang mga yon? Pero kahit ganun umaapaw ang saya ko. I never knew that this man beside me, who's only after my body, had literally fallen in love with me. Nangilid pa rin ang luha ko. Kahit noong makarating kami sa villa, hinarap niya ako. I didn't say that just to make her cry. Nanguso ko at mahina siyang hinampas sa braso. Tears of joy yan. Kunin mo lang nga si Adi. Alright, but make sure that your eyes are not red when I come back. Tinaas pa nito ang kilay kung kaya tinulak ko siya palabas ng pinto. And we'll go back home right after I get Adi and scold Anton for letting Zebby enter his resort.
Muling sabi nito bago tuluyang umalis. Napailing ako ngunit pagsara ko sa pinto, napahawak din ako sa aking tapat ng puso. Ayoko magdiwang kahit pa sobrang saya ko. Natatakot na baka pagising ko isang araw, panaginip lang palang lahat ng to. Walang Andre at walang Adi. Pero kung bangungot man ang lahat ng to, please lang. Huwag niyo na po akong gisingin at hayaan na magpatangay sa magandang bangungot na ito. Ilang beses akong huminga na malalim matapos yon. Agad kong hinanap ang cellphone ko at dinayal lang numero ni Nadia. Kamusta honeymoon? Bungad agad nito. Naglakad ako papunta sa kama at umupo sa gilid noon. Malibang maging masaya ako ngayon, Nadia? Maliba dahil alam kong may nasasaktang iba. Mahinang tanong ko. Ang balak ko lang sana magkwento ngunit di ko mapigil ang questionin ng kasiyahan ko. Oo at masaya ako ngayon pero alam kong nasasaktan si Zebby at Mommy, lalo na sa ginawa ni Andre sa kumpanya nila. Kung ang tinutukoy mong nasasaktan, yung walang kwenta mong pamilya, then mas magiging masaya ka pa, Angeline. Kasi nung ubos na ka na at durog ka na, lalo ka pa nilang dinurog at inubos. Papaalala ko lang sa'yo, sila ang nag-utos na ipalaglag si Adi. Sila rin ang gustong umagaw sa pamilyang binubuo mo at mismong kapatid mo rin ang gustong lumason sa'yo. Napayoko ako matapos maalalang lahat ng yon. Di ko naman sinasabing magalit ka sa kanila ng todo. Ang gusto ko lang sabihin, hayaan mong maging masaya ka. Maging masaya ka hanggat gusto mo, Angeline. Deserve mo yan at hindi nila deserve ng awa mo. Hindi nga sila naawa nung iwan ka kahit musmus ka pa lamang. May halong inis na bigkas ni Nadia sa dulo. Di ko alam kung matutuwa ako o maiinis din kay Nadia. Masyado na ako nitong sinampal ng katotohanan. Paano ko magmakaawa? Kunwaring tanong ko. Dinig kong umismid to sa kabilang linya. Nako ka ha, ewan ko na lang sa'yo. Kaya mo na yan, malaki ka na. Nakadalawang baby ka na nga eh. Anito bago pinutol ang tawag. So you had a good talk? Napangat ako agad ng tingin sa pinto. Karadating lang doon ni Andre buhat si Adi. Agad akong tumayo at niyakap ang bewang nito. What's my baby girl wanting this time? Bulong nito sa tenga ko. Mahina akong tumawa, tumingkayat at binigyan to ng hagkan sa pisngi. Gusto ko nang umuwi, Andre. This day was tiring and we deserve to rest. Tumungo ito at sa oras din yon umuwi kami sa bahay. Ngayon, ramdam ko na talagang bahay ko to. Namisis na ako at totoong kasal kami ni Andre. Nag-request pa ako sa kanya ng 2 araw pa itong magpahinga, ngunit hindi ito pumayag. Naiintindihan ko naman dahil kaso nitong desisyon niyang bitawan na ng tuluyan ang kumpanya ni na Mommy. At alam ko dapat ko yung paghandaan dahil malinaw na hindi yun matatanggap ni Mommy. Kaya nang tawagin ako ng security guard ng village dahil may bisita raw agad akong kinabahan. Ilang beses akong huminga ng malalim at nagdadalawang isip kung patutuloyin to. Pero sa huli, umuo akong papasukin at ipahatid pa mismo sa bahay namin. Adi, sa kwarto ka muna. May kakausapin lang ako. Should I call Daddy? Umiling ako sa kanya. Ayoko abalahin ngayon si Andre. Busy ang daddy mo, kaya ko naman. Basta wag kang lalabas sa kwarto mo, ha? Tumango ito at para makasigurong sa kwarto to dediretso, hinatid ko pa siya. Bumaba lang ako nang baling tumawag ang security guard ng village. Pababa pa lang ng hagdan, kumakabog na ang puso ko. Sana'y tama ang gagawin ko. Lumabas ka ritong babae ka. Wala kang silbi. Napapikit ako matapos marinig ang sigaw na yon ni Mommy. Naikuyom ko ang mga kamao at nag-ipon ng lakas ng loob at lumabas. It's now or never. Inianda ko na ang malamig na tingin matapos buksan ang pinto. Kumakabog ang puso ko habang tinungo ang mismong gate at narinig ang pagwawala ni Mommy. Tumigil lang to matapos kong lumabas sa gate. Tumalim ang tingin sa akin at malakas na kamawala sa 2 gwardya. Sunod ko na lang na naramdaman ay ang malakas na paglapat ng palad nito sa aking pisngi. Natigalgal ako at namuo ang hapdi roon. Idagdag pa ang tumakas na konting dugo sa gilid ng aking labi. Wala kang utang na loob. Wala ka rin kwentang anak. Bakit pa kasi kita binuhay sa mundong to? Hindi ka mamahalin ng asawa mo. May pagtitimpi kong pinunasan ang gilid ng labi ko. Ayoko sanang magalit sa araw na to. Pero kung ganito ang salubong sa akin, tapos ang pasensya ko. Napakawalang kwenta mong anak. Sana hindi ka na lang nabuhay. Di sana hindi kayo humurot sa iba para hindi ako nabuo. Mainis na sagot ko na nagpatigil dito.
Sana nga hindi rin ako nabuhay kung iiwan lang din naman ako na parang pusa ng mga magulang ko. Kahit masakit sa dibdib na sabihin yon, pilit kong pinatatag ang titig ko. Hindi ko makita ang punto na nagbubuhat si Mommy na sama ng loob, gayong ako ang maraming dapat na isumbat sa kanya. Naningkit ang tingin nito sa akin. How dare you? Ganyan ba ang ginawa sa'yo ng pera? Sumasagot ng magulang, bakit? Ganyan ka rin bang pinalaki ni Celia? Naikim ko ang kamao ko. Maliw kayo. Ganito niyo ho ako pinalaki. Isa pa, huwag niyong idadamay si Nanay Celia dito. For all I know, she is the best mother in the world. No one can compare to her. Not even you, Mrs. Curtis. Di nakatakas sa paningin ko ang pagdaan ng sakit sa mata nito, pero pinagsawalang bahala ko yon. Sa isip ko, patas na ang laban. Magsisisi ka sa desisyon mong yan, Angeline. Hindi ka mamahalin ni Andre. Walang pagsasamang naging matagumpay dahil sa kasunduan o tawag ng laman. Iiwan ka rin yan. Maghahanap ka rin ng iba. Makahulog ang banta nito. Nakita kong muli ang bahagyang paglungkot ng mga mata nito, dahilan upang mangunot ang noo ko. Hindi tayo magkatulad, Mrs. Curtis. Magkaiba tayo. Kita kong napirmi ang labi nito. At mariing napapikit at tila siya itong nagtitimpe. Hindi si Andre ang bagay sa'yo. Maganda ka, Angeline. Huwag kang makontento sa lalaki may pera lang pero di ka naman kayang mahalin. Kapag nagsyawa na siya sa'yo, hahanapin niyang iba. Hindi niya makikita ang halaga mo dahil tayong yaman lang ang focus niya. Mawawala ng oras sa'yo at unti-unti manlalamig. Sinasabi ko sa'yo, ikaw mismong hinahanap ng daan para makawala sa kanya. Umiling-iling ito at makahulog ang tinitigan ang mata ko. Nanatili pa ang tingin ko sa kanya at kung pagbabasehan ko ang tono nito. Pakiramdam ko hindi naman ako ang kausap niya kundi ang sarili niya. Ang kaninang inis na naramdaman ko ay biglang napalitan ng simpatya. Alam ko sa sarili kong wala akong alam sa buhay ng sarili kong ina. At kayo ganito to pakiramdam ko malalim ang sinasabi nito. Inawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Hindi si Andre ang para sa'yo. Hindi siya mabuti sa'yo. Hayaan mong si Zebby na ang kumuha lahat ng responsibilidad. Pakawalan mo na hanggat maaga pa. Pakiusap nito na halos mangilid ng luha. Napatras ako at mahinang umuwi sa sakit ng hawak niya. Kita ko pa na alerto ang dalawang gwardya ngunit umiling ako upang di nila kalat ka rin si Mommy. Mabuti man po o hindi sa akin si Andre, hindi ko pa rin siya iiwan. Hindi po mababaw ang pagmamahal ko kay Andre. Hindi ko po siya ipagpapalit sa walang kwentang dahilan. Di naman ako manhid para di malaman kung gaano ako kumahal ng asawa ko. Please, Mommy, with all due respect, respect my decision and stop bothering my husband. Buo at matatag kong bigkas. Wala na akong dahilan para pagdadahan pa si Andre. Tanggap ko na kung ano siya at alam kong sa ganong paraan ko siya mas minahal. Ngunit imbes makuha nito ang punto ko, naging mabagsik ang tingin ni Mommy at marahas na umiling. No! You don't understand, Angeline. Pakinggan mo ko, please. Andre is not the perfect guy for you. Anak, listen to me. Your marriage is for convenience only. Kagustuhan ni Don Dante para makuha ng buo ni Andre ang kumpanya? Anito na pilit kong binura sa isip ko. Di ko kailangan makinig sa kanya dahil alam ko ang totoo. Isa pa kahit ganun pang rason ayos lang sa akin, lalo't masaya ako sa piling ng asawa ko. Di ko kailangan ng perpektong lalaki sa buhay ko. Ang kailangan ko, yung taong handang intindihin at mahal ako. Nang makita nitong di ko tinatanggap ang mga sinasabi, hinawakan nito na mahigpit ang mga balikat ko. Unti-unti kumawala ang luha sa mata nito habang pilit ako niyuyugyog. Angeline, this is not the life I want for you. Clear your mind, anak. I don't want you to experience what I have been through. No, I don't want you to be trapped in a loveless marriage because it's bland. It will make you happy at all. Money cannot buy happiness. Pagsusumamo nito na kinabigat ng damdamin ko. Sa tingin ko tamang hinala ko kanina. Tamang konklusyon na buhay ni Mommy ang tinutukoy nito kanina. Imbes mainis ako, naramdaman kong hapli sa puso ko. For the first time in history, I found myself not hating my mother. I found myself crying her pain inside me. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo, anak. Ngunit kung hindi kita itatakwil at iaalis sa buhay ko, mas lalo ka mahihirapan. I've done my best to protect you at all cost. I've done my best to save you from everything, even if my way is evil. Hindi ako makapaniwala. Alam kong sobra at masama ang ginawa nito sa akin pero kakayanin ko bang kalimutan lahat ng yon?
Naparunok ako at parang pira-piraso sa tuwing tahimik na pumapatak ang luha ni Mommy. Hinawakan nito ang kamay ko kung kahit agad ako napaiwas ng tingin. Nasulyapan ko pang gwardiya na may kausap sa cellphone. Anak? Mahinang tawag nito. Ang tagal ng panahon na hinintay kong tawagin niya akong anak. Natanggapin niya ako bilang anak. Ngunit bakit ngayon lang? Di ko naman ikakailang masarap yon sa pandinig at pakiramdam. I know it's too late for this, but I still want to grab this chance. Anay ang pinisil ang palad ko. I want to ask for your forgiveness. Malinaw nitong bigkas. Alam ko naging masama akong ina, pero sana mapatawad mo pa rin ako. Pagod na ako sa lahat ng to at ayoko na ulit gawan ka pa ng masama. Please, Angeline, sana mapatawad mo ko. Napapikit ako sa narinig. Ang boses nitong napaka-sincero at kahit di ko to tingnan sa mata, alam kong may pagsasama mo doon. Duda man ako na biglang nagbagong ihip ng hangin, na kanina ay nagawa pa ako nitong sampalin, pero ngayon humingi naman ng tawad sa akin. Sa totoo lang, hindi ko pa kaya. Mahirap makalimot. Huminga ako ng malalim at pilit ng umiti bago hinarap si Mommy. Handa po ako magpatawad pero hindi po ngayon. Buong lakas at toob na pag-amin ko. Hindi po birong ginawa niyo sa buhay ko, kung kaya hayaan niyo po na maghilo muna lahat ng sakit. Unti-unti binitawan nito ang palad ko at nakakaintinding tumango. Nagbukas sarap ang labi nito ngunit natigilan matapos bumusina ang sasakyan ni Andre. Maging ako'y napatingin doon. Maghihintay ako kung kailan ka handa, Angeline. Napalingon ako kay Mommy ngunit tipid itong ngumiti at tumakbang na paatras. Pero tumigil pa to kasabay ng paglabas ni Andre ng sasakyan. Before I forget, I just want to tell you that your father was my first love. Malawak itong ngumiti at maliit na kumaway bago tuloy-tuloy na lumakad. Gusto ko pa sanang habunin to at magtanong kung hindi lang pumulupot ang braso ni Andre sa bewang ko. Nag-angat ako sa kanya ng tingin. Balak na magpaalam ngunit mariin ang titig ito sa akin. Tila alam ang balak kong gawin. Mas lalo pa ako nitong kinulong sa braso niya at di alintana ang dalawang gwardiya sa paligid. Dinig ko ang malalim niyang buntong hininga. I have decided. Let us leave this country as soon as possible. Bigkas nito na nagpatigalgal sa akin. Leave the country? Pero ayokong umalis, Andre. Yun agad ang bungad ko pagpasok namin sa loob ng bahay. Ayoko talagang umalis. Hindi ngayon na ganito ang nangyayari. Gusto ko pang makausap na masinsinan si Mommy. Bigla gusto kong idiskubre at alamin ang sinabi nitong first love niya si Daddy. I don't doubt if we can really have a peaceful life here after everything. I don't want to risk your pregnancy. What's that? Natigilan to at natutok ang tingin sa gilid ng labi ko. Agad ko yung tinakpan. Bala ko na nga umatras, ngunit agad nitong nahawakan ng siko ko. Paglingon ko sa kanya, malamig na ang tingin niya at marahang tinanggal ang kamay ko na nakatakip sa aking labi. Did she do that to you? His cold voice sent nervousness to my heart. Natatakot akong sabihin na si Mommy kahit na walang takot ako nitong sinampal kanina. Ayokong pagbunturan nito ng galit si Mommy, hindi sa ngayon. Tell me or I'll find it myself. Pagbabanta pa nito. Napapikit ako at napaiwas ng tingin. Hindi. Stop lying. He coldly said and carefully touched my wound. Does it hurt? Now his voice was full of worries. Inawakan ko ang kamay nitong nasa panga at balik sanang alisin. Ngunit sinakop itong distansya namin dalawa at hinawakan ang likod ko. It hurts, he concluded. What did she do? Muling tanong nito ngunit mas kalmado na to ngayon. Nagbaba ako ng tingin at nakagat ang labi. Malaki ang pagpipigil ko na magsalita dahil alam ko babawiin ni Andre si Mommy. Don't bite your lips like that. Baka di ko mapigilan at hagkan ko yan kahit may sugat ka pa. Anitong may halong prostrasyon na mahina siyang hinampas. Andre, bibig mo. Sigaw ko ngunit napapangiwi ako sa dumaang sakit sa sugat ko. Muli itong napamurat agad akong hinila paakit sa kwarto. Bakit ayaw mo sabihin sa akin ang ginawa ng mommy mo? Tinakot ka ba? Umiling ako kahit di nito nakikita. Hindi, wag mo nalang isipin wala ito kumpara sa naranasan kong sakit noon. You've got a wound and you're saying it's nothing? He sarcastically said as he opened the room's door. Kailangan ko bang i-big deal? Mas malala pa nga ditong naranasan ko noon sa'yo. Wala sa loob na sagot ko. Bagyatong natigilan at natahimik. Napatingin ako sa kanya ngunit matapos makita, umiigting ang panganito na tauhan ako. Ano nga ulit ang sinabi ko? At bakit pa sinabi ko pa yun?
Nagkagulo ang utak ko at di alam kung paano babawiin ang sinabi ko. Totoo na mas masakit ang naranasan ko noon sa kanya. Masakit sa puso pero alam kong hindi na big deal yun sa akin. Kaya bakit ko nasabi ngayon? Ang peste mo, Angeline. Gusto ko rin bawian ngunit namanhid ang bibig ko. Pakiramdam ko bumigat ang paligid sa hindi pagsasalita ni Andre. Pasensya na. Ako na mismong bumitaw sa hawak ito, tahimik na naglakad patungo sa kama. Nakagat kong muli ang labit, pinigilan ang sariling sulyapan to. Alam ko may galit sa mata ni Andre at alam ko may kasamang sakit yon. Di ko rin naman intensyon banggitin pa ang nakaraan. Gusto ko lang ng mga tuwiran, kaso nga lang nasabi ko na. Ngayon nahihiya ako kung paano pa ito kakausapin. Akala ko nga hindi na to gagalaw sa kinatatayuan, ngunit tinig kong humakbang to patungo sa banyo. Agad ako nag-angat ng tingin at tinitigan na ang papalayo nitong likod. Bumagsak ang balikat ko, talos kutusan ko ang sarili ko sa nasabi. Wala kasing balikan na nakaraan, Angeline. Inis kong sermon sa sarili. Na makita ang papalabas na si Andre ng banyo, agad akong tumingin sa bintana. Balik sa pagiging inosente, tahimik pero sa totoo lang, pinakikinggan ng mga ibag kung aalis na ba ito ng kwarto o lalapit sa akin. Ngunit natigilan matapos nitong makita sa mismong harap ko at umupo rin sa kama. Di nakakunot ang noon nga pero hindi rin man nakangiti. Bala ko nga ulit umiwas ng tingin, ngunit nahawakan itong mukha ko, marahang dinampido ng hawak na bulak. Doon ko lang ang napansin ang dala niyang first aid kit. Muli akong tinamaan ng konsensya. Next time, do not let others hurt you and do not let me hurt you again. Simpleng paalala nito, ngunit alam kong may lungkot sa sinabi niya. Okay na yan, maliit lang naman. Medyo inip kong parinig matapos hindi makuha ang atensyon ni Andre. Bagyan ng unot ang noon nito at saka may diing nilapat ang bulak sa sugat ko, dahilan para mapanguwi ako. See? Maliit pero mapanakit. Anito na ikinanguso ko. Ayos na nga kasi yan, malayo sa bituka. Pero dito nakinig at pinagpatuloy lang paglinis sa maliit kong sugat. Masakit talaga yon pero di naman sobra. Mas mahapdi pa rin yung pisngi ko at para nandun pa ang palad ni Mommy. Gusto kong hawiin ang kamay nito pero kusa niya ring binaba matapos malagyan ng ointment ang sugat. Agad tong tumayo at imis na bumalik sa banyo, tiniyong ang pinto palabas ng kwarto. Muling bumigat ang damdamin ko dahil doon. Gusto kong sumigaw pero baka mag-alala naman yon. Naiiling akong tumayo at nagpalit ng press kong dress. Mas gusto ko na lang matulog at ipahinga ang sarili. Ang sakit sa pisngi ko, baka rin pag-ising ko okay na ulit kami ni Andre. Nag-inat ako ng mga braso at nagkikab pagkalabas ng walk-in closet, pero naisara agad ang bibig matapos matanaw si Andre papasok ng kwarto, may bitbit na cold compress. Let's treat your cheek, it's swelling. Di ako nito hinintay makasagot at basta na lang lumapit. Kahit nakatayo kaming pareho, lapit pa rin itong cold compress sa pisngi ko. Bahagyang guminhawang pakiramdam ko, ngunit di ko maiwasang humikab at antukin. Huwag mo munang puntahan si Adi. He might notice your cheek and wound and get worried. Tumango ako sa kanya. Wala rin akong balak na magkita ito ni Adi. Baka mamaya mag-alala din yon. Muli akong humikab at napahawak sa braso niya. Namimigat na rin ang mga mata ko, talagang gusto ko na munang matulog. Sa sobrang nangyari at revelasyon ni Mommy, ay tila napapagod ang buong katawan ko. Siguro naman mamayang hapon babalik ng lakas ko. Are you sleepy? Malit akong humikab at tumango. Kaya lang mas sumigpit ang kapit ko sa braso ni Andre matapos ako nitong biglang buhatin. Hindi ako nakapagprotesta at hinintay na lang lumapat ang likod ko sa kama. Mas guminhaw ang pakiramdam ko dahil doon. You can take a nap now. Nalayo nito ang katawan ngunit ang taksil kong kamay kumapit pa sa long sleeve nito. Mahina tong tumawa. I'm not going anywhere, sweetie. Lalagay ko lang sa banyo to at magpapalit ng damit. Wait me here. Ngumuso ako at muli na lang sinundan ng tingin ang likod niya patungo sa banyo. Gusto ko talaga ng tahimik na buhay kasama si Andre, pero di ako matahimik sa kwento ni Mommy. Pakiramdam ko'y wala talaga akong kwentang anak dahil di ko man lang kilala ang mga magulang ko, bukod sa mga pangalan nila. Gusto ko ring alamin ang nakaraan nila. Sa naisip, agad kong hinanap ang cellphone ko at nagtipa. Halos di makompletong tinitipa at ilang beses na nagbura. Simple na lang nilagay kong mensahe. To Mommy. Gusto ko po sana kayo makausap. Can we meet tomorrow? Sakto pagkasend na message ko siya ring paglabas ni Andre sa walk-in closet. Nakaputing sandong kapit ito at plain gray sweatpants.
Nagtungo to sa kabilang side kung kaya't kinuha ko yung pagkakataon para ilagay sa ilalim ng una ng cellphone ko. Sakto paglapit ito sa kama, maayos na ang higa ko. Hanggang pahiga ito sa kama, bigla kong naalala ang dapat na pag-uusapan namin ngayon. Di pa nga pala tapos ang kumpronta ko sa kanya tungkol sa pangingibang bansa. Nawala rin bigla ang antok ko at hinintay itong makahiga sa tabi ko. Hapitin ang bewang ko bago ako nagsalita. Andre, bakit ka nga pala nagmamadaling makibang bansa tayo? Nagsalubo ang kilay ko at sinulyapan ito. I thought you were sleepy. Nalilitong tanong niya o sadyang iniiwasan niya ang tanong ko. Yes, I want to know. Bakit gusto mo agad na aalis? Forget it. Is there something wrong going on? Nagtatakang tanong ko na. Napatagilid ako ng higa, tinanap ang titig niya. May bahid ng talim ang tingin nito at di direkta sa akin. Kulang na lang din mag-igting ang panga nito kung kaya nag-alala akong may problema nga. It's okay if you don't want to talk about this, but still, I don't want to go abroad. Not yet. Dagdag ko matapos makitang wala itong balak sagutin ako. Tatalikuran ko na sana siya ng higa, ngunit mahigpit itong pinigilan ng bewang ko at siniksik pa ang mukha ko sa balikat niya. Dinig ko ang buntong hininga nito at magaang pagkagan sa noo ko bago ito nagsalita. I'm afraid that Mr. Frank, your mom's husband, will go after you. As much as possible, please do not leave the house. Sa kabilang banda. Di ko alam kung desidido talaga si Andre sa pangibang bansa namin, pero mas desidido akong makausap ulit si mommy. Ang tagal kong hinintay ang reply niya. Kala ko nga tatanggi to pero umuo naman. Ilang beses akong binalaan ni Andre na huwag lumabas ng bahay, kaso mas nananaig ang kagustuhan kong maliwanagan kay mommy. Ang problema ko nga lang kung saan iiwan si Adi. Ayoko tong isama dahil baka mamaya may panganib sa paligid. Mama, bakit mo po ako iiwan kay Tita Nadia? May himig pagdududang tanong ni Adi. Napataas ang kilay ko at walang mali siyang hinawakan ng kamay niya. May bibili na ako baby, babalik din ako agad? Nang di ako kasama, Mama? Does Daddy know about this? Mala investigador ang tono nito. Napaubo ako bago tumawa ng alanganin. Of course, baby, always updated si Daddy mo. Pagsinungaling ko. Really, Mama? Then why are you leaving me here? Or maybe, we should call Daddy and ask him to take me here. Bahagyang namilog ang mga mata ko. Pagkaraay bahagyang lumuhod sa harapan niya. Si Daddy mo ang nagsabi na iwan muna kita rito. Baka mapadami ang bill ko at mahirapan ako. Gusto mo bang mahirapan kami ni baby sibling mo? May paawang pakiusap ko. Pinakatitigan ako nito at nag-isip pa. Okay, Mama, just don't forget to buy me chocolate drink. Nakahinga ako ng maayos at agad nang tumayo. Nakangiti ako nang kumatok sa pinto ng apartment ni Nadia. Sandali! Sigaw nito mula sa loob. Dinig ko ang mga yabag nito at agad kong inihanda ang ngiti ko matapos gumalaw ang doorknob at bumukas ang pinto. Ang kaso na freeze ang labi ko sa itsura nito. Minadaling tinali ang magulo nitong buhok, mukhang puyat, habang suot na damit ay maluwang at mukhang damit pa ng lalaki. Umawang ang mga labi ko habang ito'y nanlaki ang mata. Tila doon lang to natauhan sa itsura niya at kung sinong kaharap niya. Angeline, ang aga mo naman. Nangingiwing bigkas nito. Pinaningkitan ko siya ng tingin at pinasadahan ng kabuuan niya. Anong sadya mo? Dapat tinawagan mo muna ako. Sinong kasama mo? Putol ko rito. Ha? Wala. Tito Aldrin, you're here. Ani Adi na kamawala sa hawak ko at tinakbo si Aldrin na nakalabas ng kwarto, walang paindaas at magulo ang buhok. Napirmi ang labi ko na ibalik ang tingin kay Nadia. Matanda ka na, Nadia, alam mo na yan. Pero sana matutong mag-ingat ha? May diing bigkas ko. Mas sumaba ang uso nito at napakamot sa buhok niya. Kasi naman, ang kulit niya eh. Maktol nito. Napailing ako, tinuro na lang si Adi. Pabantay muna, balikan ko mamaya. Bakit? Saan ka ba pupunta? Aniya, ngurit umiling ako at tumalikod na. Nag-aabang lang ako ng taxi at magpapatid sa pizza house na sinabi ni Mommy. In-off ko rin muna ang cellphone ko para di makatawag si Andre at di ako matrace agad kapag nalaman nitong umalis ako ng bahay. Pagbaba sa pizza house, nakailang beses akong hinga na malalim bago pumasok. Di ako nagyoko kahit pa pinagtinginan ako ng ilang customers doon. Sinuyod ko lang ng tingin ng paligid, natigil, matapos makita sa pinakadulo si Mommy na maliit na kamaway. Mag-isa lang to sa bahay niyan kaya kahit papaano, may privacy yung pag-uusapan namin. Pagkalapit, maliit akong umiti bago umupo.
Ngitian ako nito at agad na nagtawag ng waiter. Perhaps we should offer first before we go to the conversation? Naninigurong tanong nito. Yes, I guess. 1 pepperoni pizza and strawberry juice for me? Tumango ito at sinabi yon kaagad sa waiter. So, how are you? Panimula nito habang titig na titig sa sinabi ko. Sa pisngi at labi ko. Kumibit balikat ako at simpleng sinabing, breathing. It's good that your wounded cheek have healed. I'm really sorry about that. I was so angry at that moment. Tamango na lang ako at tinabalak pang humagkan ang sampal na iyon. Iba ang sadya kong kaya umisip ako ng paraan paano yun itatanong. Binala ko magsalita ngunit bumalik agad ang waiter at nilapag ang mga order sa mesa. Hinintay ko pang matapos ang waiter bago nakakuha ng tiyempo. Who are you really, Mrs. Curtis? Pinanatili ko ang malamig na tingin. Ayoko magpakitang mahina ako lalo pat di naman ako sigurado sa totoong kwento. Bumuntong hininga to at nilapit sa akin ng pepperoni pizza at baso ng strawberry juice. Can we eat first, Angeline? This is the first time that we're going to eat together. May lungkot na sambit nito.